Lagi na lamang pinagtatawanan ng mga kaibigang bilyonaryo itong si Mr. Kevin Villamor dahil sa edad na 35 ay wala pa rin itong naging asawa. Paano ba naman kasi ay puro na lamang negosyo ng pamilya ang kanyang inatupag, wala ng oras para sa kanyang sariling buhay. Kaya naman nagkasundo ang mga kaibigan nito na negosyante na bibigyan siya ng 10 million itong si Kevin kung sakaling merong babaeng magagusto sa kanya. Ngunit sa huli ganito ang naging bunga sa kanilang pustahan. Tara mga kaibigan, samahan niyo naman muli sa panibago nating kwento na tiyak na kapupulot natin ng aral. At bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Panganay sa dalawang magkapatid itong si Kevin Villamor. Guwapo, matangkad ang lalaki. Ngunit halos pinag-iwanan na ng panahon dahil puro na lamang trabaho ang kanyang inatupag. Dahil nga sa siya ang panganay sa kanyang balikat nakapatong ang responsibilidad ng kumpanya. Matapos sumaklang buhay ang kanyang ama, samantalang ang kanyang nakabatang kapatid naman ay nag-aaral sa ibang bansa. Kaya ngayon palagi ang kanyang ina ang nakasama nito sa negosyo. Ngunit may edad na rin ang kanyang ina, kaya naman palagi na lamang itong nasa apartment tumira. Malaki ang kanilang mansyon pero mas ginusto ng kanyang ina na tumira na lamang sa apartment dahil yun kasi ang pamana noon ng namayapang mga magulang. Kaya naman doon na rin ito tumira. Mami, ano bang meron sa apartment na to at ayaw mong umalis dito? Pwede ka naman sa mansyon para may magbabantay sa yung katulong natin. Alam mo namang abala ako sa trabaho natin, di ba? At hindi kita masikaso. Ayos lang yun naman anak. Hayaan mo na ako dito. Hindi naman ako nag-iisa dahil marami naman akong kapitbahay dito eh. Hindi katulad sa mansyon na wala akong ibang kausap doon kundi yung katulong lamang. Samantalang dito, marami akong kapitbahay at naging kaibigan. Kung ikaw ang tatanungin ko, masaya ka ba sa trabaho mong iyan? Ma'am, ano klaseng tanong yan sa akin? Siyempre, masaya ako. Pero iho, 35 na taong gulang ka na. Huwag mo sayanging ipagkaay sa sarili mo na magkaroon ng sariling pamilya. Alam mo namang wala dito ang kapatid mo. At saka, wala kang karamay sa buhay. Mami, nandyan ka naman di ba? Oo, pero iba pa rin kung meron kang sariling pamilya anak. O sige na ma'am, babalik na ako sa office. Sige anak, basta mag-iingat ka lang palagi dyan ha. Ganun palagi ang buhay ni Kevin, palaging abala sa trabaho. Wala na siyang time para kausapin ng kanyang kapatid sa ibang bansa kung kumusta na ito. Isang umaga noon ay nagulat na lamang itong si Kevin sa balita na dinala ang kanyang ina sa ospital dahil sa sakit. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na ito umabot pa. Labis ang hinagpis ng binata dahil hindi niya inasahan na mangyari ito. Kaya naman mula sa ibang bansa ay napatawag itong si Sammy, ang nakabatang kapatid. Kuya, bakit hindi mo sinamahan si Mami sa apartment? Dapat sana alam mo ang kanyang kalagayan at hindi na mo siya sa ospital. Ikaw nandyan, dapat ikaw ang nag-alaga sa kanya. Kung nandyan lang ako, bisan ako na. Pwede ba Sammy? Huwag mo akong sisihin sa nangyari. Wala akong may gusto nito. Isa pa, ikaw naman tong may gusto na mag-aral sa ibang bansa at ngayon ako pang sisihin mo? Hindi ko siya pinabayaan. Talagang marami lang akong ginagawa sa trabaho at kung hindi ko yun gagawin, wala akong perang may padala sa'yo, lalo na sa mahal mong tuition fee. Sige na kuya, ikaw na lamang muna ang bahala sa labi ni Mami. Hindi ako makauwi sa bansa ngayon dahil meron kaming final exams. Binabanan ni Kevin ang tawag. Matapos may libing ang mami ni Kevin ay naging tahimik na sa mansyon. Kaya naman pagkatapos ng trabaho ay nakikita sila ng magkaibigang negosyante para magsaya. O pare, huwag ka na malungkot dyan. Narito naman kaming magkaibigan mo eh. Nako, maraming salamat sa inyo mga pare ha. Pero pare, iba naman ang pag-usapan natin. Bakit ayaw mo pa kasing mag-asawa? Pare, medyo may edad ka na. Ganito na lang, kapag may babaeng nakagusto sa'yo ng totoo at makatuluyan mo, bibigyan ka namin ng 10 million. Pero kung sa loob ng 5 buwan at wala pa rin nakagusto sa'yo, well, ikaw ang magbigay sa amin ng 5 milyon. Ano? Pumapayag ka ba? Sige. Walang problema. I accept your challenge. Inisip tuloy ngayon ni Kevin kung saan pwedeng magsimula, kung paano siya makakahanap ng babaeng magkakagusto sa kanya. Isang araw noon ay naisipan ni Kevin na
muling dumalaw sa apartment na kanyang mami Lourdes. Nakaupo ito sa isang wheelchair at nagmuni-muni. Iniisip niya kung paano manalo sa kapustahan ng mga kaibigan. Sayang din naman kasi ang ibigay nitong 10 million. Maya-maya pa may bumukas sa pinto at nakita ni Kevin ang isang dalaga na pumasok. Mami Lourdes, nandito na ako. May dala akong pasalubong para sa'yo. Nagulat naman itong si Natalie dahil isang lalaki ang nakaupo sa may wheelchair ng matanda. Sino ka? Nasaan si Mami Lourdes? Anong ginagawa mo dyan? Tatawag ako ng pulis. Hey, relax ka lang. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako lang naman ang panganay anak ni Mami. Ano? Wala siyang nabanggit sa akin na meron siyang mga anak. Nasaan na siya? Isang linggo lang akong nasa bakasyon at pagbalik ko, isa ng lalaki ang naka-wheelchair? Makinig ka. Wala na si Mami. Dinala namin siya sa ospital pero hindi na siya mabot ng buhay. Ikaw, alam mo bang trespassing ang ginagawa mo sa mamahay namin ito, ha? Hindi Matagal na kaming magkapatbahay ni Mami. Siya ang lagi kong kausap pagka-uwi ko galing sa trabaho. At nakasanayan ko na siyang tawaging Mami. Pumayag naman siya. Hindi ko alam na wala na pala siya. Nagkataon lang na meron kaming team building ng isang linggo. Kung ganun, anak ka pala ni Mami Lourdes at isa ka palang lumpo? Hindi na lamang napagsalita itong si Kevin. Hindi pala alam ng babae na nakalakad ito at nakaupo lamang siya sa may wheelchair. Nakaisip tuloy siya ng paraan itong si Kevin na tuloy nang magpanggap bilang isang lumpo. Maganda din ang dalaga at mukhang responsable ito sa buhay. Ako nga pala si Kevin Villamor. Pasensya ka na kung nagulat kita. Hindi rin kasi sinabi sa akin ni Mami na meron siyang magandang kaibigan na katulad mo. Ayos lang yon. Nagulat lang din ako eh. Anyway, I'm Natalie Imperial, isang sales agent. Hito, ikaw na lang ang kumain nitong mga pasalubong ko. Sige ha, alis na ako. Baka naghihintay na sa akin ng lola at kapatid ko sa kabilang apartment. Sige. At kapag may oras ka, pwede naman siguro tayong mag-usap, di ba? Napayok ko na lamang itong si Natalie at lumabas na ng pinto. Mukhang merong kakaibang naramdaman itong si Kevin sa babaeng iyon. Baka ito na ang babaeng magagusto sa kanya at mananalo siya ng 10 milyon sa kanilang pustahan. Maya-maya pa may tumawag sa kanyang phone, ang kanya palang sekretary ang tumawag. Mr. Villamor, nasaan ka na? Nakalimutan mo na meron kang board meeting today? Oo nga pala, Cathy. Pwede bang ikaw na lang muna ang bahala o kaya naman set mo na ibang schedule? Meron kasi isang kaso dito sa bahay sa apartment. Ano, ikaw na bahala dyan ha? Sige Mr. Villamor, i-reschedule ko na lang ang meeting. Sige Cathy, walang problema. Para kay Kevin ay mahirap palang kumilos kung nakasakay sa isang wheelchair. Pero pinanindigan ito ng lalaki dahil gusto niyang mahulog ang loob ng dalaga sa kanya. Nagluto itong si Kevin ng tanghalian at para sa kanya hindi siya makakilos ng mabuti. Gusto niyang tumayo pero paano kung bigla na lamang bumalik itong si Natalie at mabuking siya. Kaya naman sinikap na lamang nitong kumilos kahit hirap gamitin ang wheelchair. Simula na sana itong kumain nang may biglang nag-doorbell sa pinto, kaya naman agad niya itong pinagbuksan. Oh Natalie, anong meron? Kevin, right? Meron kasing kaunting salo-salo sa apartment namin dahil nakapasa kasi ang kapatid ko bilang isang engineer. Kaya naghanda kami kahit papaano. Okay lang ba na doon ka na kumain ng tanghalian? Para naman makilala mo sila. Ganun ba? Sige, walang problema. Maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin. Sige ha, ako na ang magtutulak ng wheelchair mo. Hindi na. Kaya ko naman eh. Ang totoo ay nahirapan itong si Kevin kung paano gamitin ang wheelchair na iyon. Hindi niya alam kung bakit naging ganito ang kanyang paraan para makatagpo ng isang babae. Pero dahil nasimulan niya na ito, kaya naman tatapusin niya na lamang kung ano man ang kanyang nasimulan. Welcome sa bahay namin, Kevin. Ito nga pala ang Lola Victoria ko at yung kapatid kong si Monica. Teka lang. Ang ibig mong sabihin nito na PWD din ang kapatid mo? Oo, Kevin. Pero proud kami sa kanya kasi kahit ganun pa man ang nangyari, ginawa niya ang lahat
hindi hadlang ang kapansanan para maabot ang pangarap na magiging isang engineer. Kung tutuusin, nakataba talaga ng puso ang ganitong sakripisyo na ginawa ng kapatid mo, Natalie. Bihira lamang ang ganitong tao. Congrats nga pala, Miss Monica. Naku, maraming salamat Mr. Kevin. Pero stepping stone pa lamang ito para sa pangarap ko. Pero natatakot ako, paano kung walang tumanggap sa akin dahil sa kalagayan ko? Ano ka ba? Huwag kang guhinaan ng loob. Marami mga katulad natin na naging matagumpay sa buhay. Oh, siya. Tama na ang drama. Kumain na lang tayo bago pa lumamig ang mga pagkain natin. Kung nagustuhan ni Kevin itong si Natalie, ay mas lalo niya nagustuhan itong si Monica. Alam niyang may kapansanan ito pero grabe ang kanyang determinasyon para maabot ang pangarap. Walang nabanggit sa amin si Lourdes tungkol sa kanyang anak. Marahil nga may mga lihim ang mami mo na hindi pa namin alam. Ganun pa man, natutuwa kami dahil kahit nilihim ito ng mami mo ay talagang nagpapakilala ka sa amin. Opo Lola, natutuwa din po ako na makilala ko kayong tatlo. Matapos nilang kumain ng tanghalian ay nagpaalam mo na itong si Natalie na umalis para mag-report sa kanyang kumpanya na nakauwi na sila galing sa team building activities. Oh, Monica, Kevin, mag-uusap muna kayo ha at iligpitin ko lang muna itong mga pinagkainan natin. Lola, tutulungan na kita. Nako, wag na iho. Kaya ko pa naman ito eh. Lagi kong sinasabi kay Natalie na wag nang kumuha ng katulong, total. Kaya ko pa naman. Sige na. Maiwan ko muna kayong dalawa. Sige po Lola. Monica, paano mo nagawang lahat ng ito? Alam mo naman siguro kung ano ang kalagayan natin, hindi ba? Siguro meron kang boyfriend na nagpapalakas ng loob sa'yo. Ha? Boyfriend? Wala. Sa palagay mo may papatol kaya sa akin? Kay ate nga kahit maganda din siya, wala namang nagka-interest na manligaw sa kanya. Ako pa kaya? Siguro, hindi mo pa talaga natagpuan ang laking totoong nagmamahal sa'yo. Teka lang, bakit naman napunta sa boyfriend ang usapan natin? Naisip ko lang baka kasi meron kang boyfriend at nakita tayo nag-uusap dito at ako pa ang maging dahilan para mag-away kayong dalawa. Walang magagalit. Pero ang iniisip ko ngayon, paano kaya ako makapagtrabaho kung ganito ang kalagayan ko? Nako, huwag kang mag-alala. May pag-asa. Gusto mo tutulungan kita? Ha? Ganon? Paano? Ano bang trabaho mo at sino ka ba talaga? Sasabihin kaya ni Kevin kung sino siya, kung ano ang kanyang totoong pagkatao. Mahulog kaya ang loob ni Monica sa kanya o siya ang mahulog sa dalaga? Anong paraan kaya ang maaring itulong ni Kevin kay Monica? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating palampasin ang susunod na eksena sa ating part 2. Abangan!